Kapag galing sa hirap, mas matapang sa buhay. Kung mapapansin mo ang mga taong matitibay sa buhay, sila yung mga taong galing sa matinding hirap sa buhay. Mga naranasang grabe sa bigat ang mga problema na kung mararanasan sa buhay ng isang simpleng tao, susuko at susuko talaga. Aayaw at aayaw talaga. Bigla na lang titigil at tatanggapin na lang ang nangyari. Yung saya lumilipas, pero ang tuwa nananatili. Kaya nga, magandang itanong sa ating sarili, bakit ba ako nalulungkot? Baka naman tinitignan mo yung mga bagay na wala sa iyo. Baka naman masyado kang nakatuon dun sa mahirap at mabigat na kalagayan mo. Remember, my dear friends, that one key to joy is gratitude. Ang taong palaging nagpapasalamat sa kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa kanya, hindi siya malulungkot at makakaranas siya ng tuwa. Please stop looking at the things that you don't have and start being grateful with what you have received from God, because understand that joy is an inside job. Ang tuwa nasa loob mo yan. Huwag mong hahanapin sa labas. Dahil nasa iyong kalooban, mas madali na maranasan mo yan. Dahil ikaw ang pumipili dyan. Oo, alam ko gusto niyo po magkaroon ng magandang buhay. Magandang bahay, magandang trabaho, magandang kalagayan. Hindi po masama yan. Pero bago mo hanapin na pagandahin ang iyong buhay, pagandahin mo ang iyong kalooban. Hindi kaya may kwarto dire. Kwarto sa mga bata. Dagan na. Palungan na natin kay palungan niyo mga suga. Belum. Ma. Ikaw na dito, Gong. Oh, magkaon na ko. Say hi, ma. Kuha cellphone ni Papa. Masuk kay kalaban diri ah. One man kanang exclusive brabad siya. Mana mong garantahan.
Yan, nagkalayo-kalayo may direk gabi eh. Yan. Hayag na. Nagkuhan sila dire lang lechon paksiw. Diyan, panas na wala. Wapo na sanang sangag. Ah. Namay kuan, namay bukas. May kasama yung dito. Ulang man, ano ba isa ba? Ate. Hindi pa mag-up. Nani ang gusto na ko magkuhan dun na project ni mo, Joe. 10 million mo ng budget Yan, eh. hindi, nani ang tanaw lang ang cabinet. Ah. Ikami daan. Ay, kaling trate, kaling nanit eh. Ay, simple na te. Wala ka playboard. Magka mo nga kahoy. Kapay driver yung mama ko. Project dun, ang project dun. Ito no, kay pwede pa ka makamasa-masa no. Tanawaan ko, nang gani kamera siya kayo. Bago siya. Biyawag, request sa yung ate eh. Dili siya pupuntan on ba? Ano no? Ay, may kwarto na rin. Diyan, napiha ko itong picture mo itong dito sa taas na dito. Malay mo, no? Ano ba sa panahon? Wakta ka malo sa palahon. 10 million man daw ang budget daw. Anything, ni Jonas. May ulang na galing mo nila. 10 million daw. Ano? Sumatay na gusto ni Papa sa ulo. Sa kwan lang, sa... Ang gusto niya, hindi siya pumunta na. Ba? Goods kayo. Ano yan ba sa una? Kasi dahil na, ano siya, kung nakabalo sa panahon, anak siya gano'n sa una nun. Tungkol na ang pa-share ka ni Coco. Wakta ka balo sa panahon. Basig di ay, di ba? Oo, sinulat. Sige, sinulat yung mga pasahin. Nas! Hi. Cellphone ni Papa. Yo. Kani? Ang gitog na, be. Kurong-kurong na. Ano ni siya na? Okay. Thank you everyone for watching. No bashing, it's more fun. Sana next year, mas matimbang na yung saya kaysa sa lungkot na. Sana next year, kayanin natin kahit maraming pagsubok. Kasi grabe din yung taon na to eh. Daming nawala, dami tayo hinarap na challenges na hindi nila alam. Napakabigat ng taon na to para sa atin. Pero looking forward ako, sana next year, kung ganito man kabigat, sana mas naging malakas tayo para kahit pa paano worth it lahat ng sakripisyo. Hoping ako and praying. Sana mas matimbang na yung saya. Sana mas marami na yung tawa. Sana magkaroon na tayo ng peace of mind. Malapit na ang Kapaskuhan. Malamig na ulit ang simoy ng hangin. Ngunit parang normal na araw na lamang. Hindi na natin nararamdaman yung tunay na ligaya tuwing Kapaskuhan. Siguro tumatanda na talaga tayo kasabay ng pagtanda ng panahon. Maraming nagbabago, maraming lumilipas, maraming nawawala na nakasanayan natin noon. Sa panahon ngayon, sapat na siguro yung kasama natin ng bawat pamilya.
Kailan kaya ulit mararamdaman yung totoong ligaya tuwing Pasko? Limang gabay para sa masayang buhay. The first one is free your heart from hatred. Magpatawad ka, huwag ka magtatanim ng sakit ng loob. The second is free your mind from worries. Marami tayong mga takot sa buhay, hindi naman lahat yan magkakatotoo. Third is to free ourselves from greed and selfishness. Matuto tayong makontento sa buhay, matuto tayong magbigay. Dahil mas nakaka-bless ang taong mapagbigay. Fourth is, you must free yourself from other people's expectations. Kailangan nating tanggapin, hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Pero dapat, wag nating ikisama ng loob yun. Not everybody will love you, but that's okay. Accept that, be happy. And number 5, we must free ourselves from sin. Kaya pala ganito ang naging resulta ng kapalaran ko. Kasi alam ng Diyos na kaya ko. Sa edad kong to, napagod na akong magmadali. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon, ini-enjoy ko na lang. Siguro sa dami na rin ng aking pinagdaanan, napagtanto ko na ang buhay ay mas malawak at mas mahiwaga pa sa mga problemang dumarating sa buhay natin. Tumatanda na tayo, baka sa kakahabol natin sa masagana at maayos na buhay, ay hindi na natin nai-enjoy ang buhay. Baka nabubuhay na lang tayo dahil nape-pressure tayo sa sasabihin ng ibang tao. Marami na rin akong mga naging maling desisyon sa buhay, pero lahat yun nagsilbing aral sa akin at natuto ako sa mga pagkakamali ko. May mga taong sobra nating mamahalin at bibigyan ng halaga, pero ibabalik lang sa atin ay kabiguan at matinding trauma. Kaya wag nating lilingunin ng mga taong tulad nila dahil mas payapa kapag hindi ka na interesadong malaman pa kung ano pang balita sa kanila. At wag mong idepende ang sarili mo sa kahit kanino. Tandaan mo, kahit sarili mong anino, iiwan ka din nito kapag madilim na ang paligid mo. Kailangan natin matutunan na huwag ikumpara ang sarili natin sa iba dahil hindi natin laban ang laban nila. Karera mo to, di nila karera. Dahil ang buhay ay hindi naman nasusukat sa kung sino ang mayaman, kundi kung sino ang payapa. Kaya galingan mo lang palagi tol dahil napakaraming tao mapanghusga, dihilahin ka pababa. At lagi mo tong tatandaan na makakatanggap ka lang ng papuri mula sa kanila kapag patay ka na. Alam mo kung ano yung maganda kapag nasa probinsya ka? Yung parang sobrang layo mo sa problema. Yung mga huni ng ibon, sariwang hangin, na kahit sobrang bigat ng pakiramdam mo, kapag naranasan mo tong mga to, biglang mawawala na lang. Yung magandang tanawin, tapos yung palaya na ginawa niyong palaruan ng mga kaibigan mo. Sarap talaga mumuhay sa probinsya, no? Yung para talagang napakalayo mo sa problema. Yung parang napakalayo mo sa malupit na sistema ng mundo. Na kapag nasa probinsya ka, mararamdaman mo talaga yung halaga ng sarili mo kesa sa iba. At mapapasabi ka na lang na there's no place like home or like probinsya. At ikaw na nanonood nito ngayon, masaya ako at naparamdam ko sa'yo ang pamumuhay sa isang probinsya. Hindi na uso ngayon ang pagandahan ng trabaho at posisyon na meron ka. Hindi na uso ang payabangan ng narating mo sa buhay. Ang uso ngayon, yung kumikita ka kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. At hindi na payamanan ang sukatan ng masayang pamumuhay. Kung hindi, ang makontento ka sa kung ano lang ang meron ka. Doon pa lang, masasabi mong pinagpala ka. Dahil the more na mas masaya ka sa buhay na meron ka ngayon, the more na mas magiging masaya at panalo ka. Katulad mo, malaki din ang pangarap ko.
Mahirap man sumabay sa agos ng mundo, magpapatuloy ako. Saan man ako dali ng biyahe ng buhay, patuloy akong susubok. Kahit paminsan may sablay, magsisimula ako muli. Hanggang sa ibigay ni Lord ang totoo kong tagumpay. Sila muna ngayon, sa susunod, tayo naman ang aahon. Maniwala ka lang, kapit lang. You know what? Hindi lahat ng blessings ay puro pera lang. Ang problema kasi natin, kapag sinabing blessing, pera agad ang nasa utak natin. Pera ang ating batayan for a successful life. Yung pera lagi ang dahilan for our happiness in life. Oo naman, di ba? Kasi naggagawa natin lahat ng gusto natin dahil sa pera. Pero alam mo, magkaiba ang happiness at ang joy. Kasi ang happiness always requires happiness para magiging happy ka. Like for example, inaantay mo lagi ang sweldo para may pera ka. Kumain, bumili ng gusto mo, makagala kasama ang kaibigan at uminom. And after that, mag-aantay ka na naman sa susunod na sweldo kasi ubos na ang pera mo. Feeling empty na naman ang pakiramdam mo. Samantalang yung joy, iba. Kasi it's a state of being. It's a fulfillment, contentment. Andyan yung blessing ng buhay, buo ang pamilya, walang mga sakit, may iilan pero totoong kaibigan, bagong mga opportunities at memories in life. And that's life, more than just money. Kaya, be grateful to God. Good morning! Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng bagong umaga. Maraming salamat dahil sa pagkakaloob mo sa amin ng pagkakataong makita muli ang ganda ng iyong nilikha. Hiling namin sa buong araw na huwag mo kaming pababayaan dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Akayin at gabayan mo kami sa maayos at payapang buhay. Ang lahat ng ito ay sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ako aasenso sa ganitong klaseng trabaho, okay lang yun. Pero isa lang tinindi ako, hindi magugutom pamilya ko. Walang mahirap sa taong nagsusumikap. Walang imposible sa taong porsigido at desidido. Walang madali sa buhay, pero lahat ay hindi yan imposible. Kung i-align mo lang ang mindset mo, lahat kaya mo at walang imposible sa'yo. Ang totoo, ikaw lang din naman ang magbibigay ng limitation sa sarili mo. Kung sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo kaya, kahit 1,000 tao pa ang mag-push sa'yo at magsabi sa'yo na kaya mo, for sure hindi mo talaga kaya yan. Pero kahit 1,000 tao ang pumigil sa'yo at magsabi na hindi mo kaya, kapag ikaw naniniwala ka sa sarili mo at sinasabi mo na kaya mo, 100% kaya mo. Di baling nahihirapan ka, kakatrabaho. Ang mahalaga, marangal ang pinanggalingan na kinikita mo. Tandaan, sa bawat pawis, puyat, pagtitiis at sakripisyo, dyan mo ma-enjoy ang bawat pisong pinagpaguran mo. Konting sikap pa, kung ano man yung buhay na pangarap mo, basta lagi lang diretso yung pananaw mo at huwag ka magpapaapekto sa sasabihin ng mga nasa paligid mo. Kasi kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi. Bumaba ka sa buhay, sasabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka sa buhay, sasabihin nila naging mayabang ka. Walang lusot, meron at merong masasabi ang mga tao sa atin. Kaya kung ano yung gusto nating gawin, hanggat alam natin hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam nyo ang mga tao, walang pakialam yan sa proseso kung paano nyo ginawa, paano nyo tinrabaho. Mukhang ewan ka talaga para sa mga yan sa umpisa. Ang gustong makita lang ng mga tao palagi, yung finished product. Ano yung narating mo dyan? As long as di mo napapabayaan yung pamilya mo, yung sarili mo, sa kung ano man yung tinatahak mo, banat lang.
Alam mo yung isa sa pangit na ugali ng ibang tao, yung takot sila na malamangan ng iba. Ganyan talaga, idol, kapag takot silang malamangan, pilit ka nilang sisiraan. Takot sila na suportahan ka dahil baka masapawan mo sila at ang masaklap, ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Real talk, umiwas ka, idol, sa mga taong mataas ang tingin sa sarili dahil nagagalit yan kapag nasasapawan. At para naman sa mga taong takot masapawan, beshi, matuto tayong maging masaya sa tagumpay ng ibang tao dahil bawat tao dito sa mundo meron iba't ibang diskarte para umahon at umasenso sa buhay. Maging mapagkumbaba ka at wag nang manghatak ng kapwa-tao para bumagsak. Hindi ka gold para masabi lang na ikaw ang umangat sa buhay. Tinamaan ka ba? Umilag ka na lang. I-stress o pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit gaano ka ka-stress ngayon, wag na wag kang sumuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan parati na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit alam ko na minsan sobrang hirap at sobrang nakakapagod na din talaga. Magtiwala ka sa kakayahan mo. Ang dami mo nang nalagpasan na mga malalaking problema dati. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Yung pakiramdam mo ngayon na nahuhuli ka na sa buhay, siguro dahil nakikita mo yung mga kakilala mo o yung mga kaibigan mo pakonti-konti may na-achieve na sila. Parati mong tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na kailangan mong pagdaanan ngayon. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Sarili mong kwento yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment at gawin mong fulfilling ang kwento mo kahit anong mangyari. Ilang ka dito? Dahil sila kung 2 kilo. Kaya ang kulay, hinawak pa. Kaya 2 kilo ba? Ano ba na ako klase na